Hello po sa inyong lahat mga kabarya, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa 10 piso coin na may taong 2000. Yan, ito po ay binebenta ng isang online seller sa isa pong kilalang online store. At ayan, nakikita po natin dito ang nakaukit na dalawang mukha kung saan ang nandito po sa harapan ay si Andres Bonifacio at yung nandito sa kanyang likuran ay si Apolinario Mabini. Yan, nakaukit po rito ang 10 piso kung saan ay ang face value po nito ay ayan, dito sa gilid ay Republika ng Pilipinas at ang taon na 2000. Yan, ito naman po yung nasa kabila. Yan, Bangko Sentral ng Pilipinas taong 1993 at yung yan, yung seal selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya ayan, ito po ay binebenta ng online seller kasi meron daw po itong may error po ito at ayon po sa kanya ay off center daw po ng kaunti yung year 2000 nito. Kaya ayan, kung titignan po natin ay ayan nga, medyo parang hindi ka siya nakalagay sa, hindi siya sumakto sa gitna. Kaya yan, i-check lamang po natin yung kay Numista para i-compare po natin yung normal. At ayan, nandito po tayo kay Numista. At kung makikita po natin yung kanyang taon ay ayan, sumagad po. Yan, sagad po pala dito. Yan, dito sa itaas yung kanyang mga taon. Halos nakadikit po lahat yung numero ng kanyang taon. Yan, dito sa gilid na ito. Ayan. At kung pag i-check po natin dito yung kay online seller at nakikita po natin na yung kanyang numerong 2 ay medyo bahagyang nasa ilalim po, hindi po siya sumagad dito. Kaya yan po yung kanyang error dito. Ayan, na off center daw siya ng kaunti. Yan, maging siguro yung parang yung ito na rin ay yan, lumampas na rin yung zero niya rito. Kaya mukhang hindi po siya, hindi maayos yung kanyang taon dito, yung kanyang pagkakalagay sa taon dito. Dapat ay ganito po siya. Yan, maayos po sila na saktong nakasagad or nakadikit dito. Ayan, pero pagdating po rito ay yan, medyo magulo. Kaya yan po yung kanyang error. At saka maliban po rito ay semi-hard to find po ang barya na ito. Kaya medyo mahirap pong makahanap ng year 2000. Kaya yan, ito po yung kanyang overside at saka ito naman po yung kanyang reverse side. Ayan, check po natin yung year 2000. Ayan. Yung year 2000 po kasi ay ayan nga, mahirap nga makahanap nito kasi 7% lamang yung kanyang frequency. Ayan, nag-iisa lamang po yung klase, yung year 2000. Ayan. Semi-hard to find po siya. Ayan, kasi 7%. Yung talagang mahirap, hard to find po talaga rito ay yung saan ba yun? Yung 0.4. Ayan po siya. Yung 2005 po niyan na ito. Rev 4. 0.4%. Yun po talaga mahirap hanapin. Very hard to find po yan. Kaya yan, ito po ay isang semi-hard to find. Ngayon ay ibinebenta po ito ni online seller. Yan, sa halagang yan, ang off-center ng kaunti, 2000 P. Yan, semi-hard to find. Kaya ayan, binebenta po niya ito sa halagang 350 pesos. Lightly used daw po siya. Pag mapapansin naman natin ay okay naman yung kanyang kondisyon at lightly used po siya kasi ayan, kitang-kita po natin may mga tama sa kanyang gilid-gilid kasi lightly used po siya. Ibig pong sabihin ay nagamit po ito sa sirkulasyon. Ayan, makikita na rin natin yung error niya dito, yung letter S. Ayan, ito yung hindi napansin ni online seller dito. Letter S, tignan natin. Ayan, sagad, sumobra yung kanyang letter S dito. Ayan, kung i-check po natin yung sample dito ni Numista ay ayan. Ayan, medyo may space po yung Pilipinas niya rito. Ayan, yung kanyang
Pilipinas. Pero dito ay ayan, sumagad po siya. Ayan. At lampas na po yung letter S niya. Kaya ayan na rin. Kaya maliban po sa kanyang taon ay maging yung Pilipinas niya rito ay ayan, lumampas na rin dito. Kaya error po talaga ito. Kaya sa tingin ko ay tama po yung kanyang presyo rito. Okay lang naman po yung presyo niya rito. And dito naman po sa kanyang reverse side ay wala naman po tayong nakikita rito na kanyang error. Ayan, maayos naman po. Tanging dito lamang po sa kanyang overside. Ayan o. Ayan yung kanyang error dito. Ayan, 350 pesos lamang po at sa tingin ko ay tama po yan. At kumpara po sa ibang mga nagbebenta ng mga error coin ay mahal po. Ayan. Siguro yung mga iba rito, yung presyuhan dito pagdating sa mga ganitong klase na error coin ay baka nasa 1,000 plus yan. Ayan, ganyan po yung presyuhan pagdating dito sa mga online stores. Kaya sa tingin ko ay yung kanyang presyo dito ay ayan, okay na rin, okay po yan. Ayan, mababa po yung kanyang presyo rito. Lalong-lalo na para sa mga kolektor na mahilig mangolekta ng mga error coin. Ayan, meron po talagang mga kolektor na yung hilig po nila ay yung mangolekta ng mga bago. Yung mga nagmumukhang bago maski luma. Ayan, yung mas mahal yung lumang luma tapos mukhang bago. Yan yung talagang mahal na rin para sa mga kolektor na naghahanap yun ng magagandang kondisyon na barya. Tapos meron din yung mga kolektor na yung talagang habol lamang po nila ay yung mga error coin. Ayan, may iba't ibang class. Yan po yung mga kolektor. Ayan, may iba't ibang mga katangian na rin. Ayan, meron silang iba't ibang hinahanap. Ayan, ngayon nakadepende po yan. Pero ayan, marami na rin pong naghahanap mga kolektor na yung kanilang hilig ay maghanap ng mga error coin. Kaya ayan, sa tingin ko ay okay po ito. Sulit na sulit yung kanyang presyo rito. Murang-mura po. Masasabi kong murang-mura po ito. 350 pesos na ito. Kaya yan pong muli ang kanyang ang 10 piso coin year 2000 na error coin ni online seller dito. Ayan, kitang-kita natin dito. Binebenta po niya ito sa halagang 350 pesos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.